Natapos na ang malakas na lindol ngunit hindi pa din mawala sa isip ni Ray ang nangyari. Sa nakaraan niyang buhay nagkaroon din ng malalakas na lindol bago tuluyang mag-collapse ang mga dungeon, dahil doon nasisigurado ng ating bida na wala na limitado na lang ang kanilang oras. Bagaman batid ni Ray ang panganib at hirap na i-conquer ang isang dungeon, alam din niyang wala na silang iba pang pamimilian. Agad niyang sinasabi sa dalawang babae na kailangan nilang suungin ang panganib ng Ikebukuro Dungeon, ang pinakamahirap na dungeon sa buong Japanese Peninsula. Napaisip ang dalawa kung kaya ba nilang gawin iyon nang sila lang tatlo. Dagdag pa nilang tanong kung ay desisyon bang ito ni Ray ay may kinalaman sa naganap na lindol. Aminado naman si Ray na isa nga ito sa mga dahilan, idagdag pa ang biglaang pagpapakita ng mga hindi ordinaryong mga halimaw. Wala namang naging pag-confess si Yuri sa mungkahi ng ating bida, at para sa kanya ang nasabing dungeon ay interesanteng lugar. Gayon din naman ang naging tugon ni Aya Saad pa niya na sisiguraduhin niyang hindi siya magiging pabigat sa dalawa. Nagpasalamat naman din Ray sa pagsang-ayon ng dalawa at kaagad naghanda upang simulan ang kanilang misyon. Kinabukasan nagtungo sila kay Hinata upang magpasa ng kinakailangang dokumento bago paigang pumasok sa Ikebukuro Dungeon. Makalipas lang ang ilang saglit nakatayo silang tatlo sa harap ng dungeon, tanan ang determinasyon na maisara ito. Hindi naman maiwasang ma-excite ni Yuri na pasukin ang pambihirang lugar na nangangailangan pa ng mage level 70. Samantalang saad ni Aya na mas makakatulong sana kung may iba pa silang mages na makakasama, gayunpaman ay wala silang mahanap na A-rank mages sa maiking panahon. Sinabi pa ni Ray na makakatulong sana kung naruroon si Oikawa. Si Oikawa ang pinakakilala at nangungunang mage sa buong Japan, na magiging asset sana nila sa ganoong klase ng sitwasyon. Iniisip pa lang ni Ray na mauulit ang nangyari sa nakaraan kung saan nakalaya ang God of Time and Space na si Kronos. Mas lalong nag-aapoy ang determinasyon niya na pigilan itong mangyari. Sabay-sabay na naglakad papasok ang tatlo, baon ang pag-iingat at layunin na maisara ang dungeon. Pagpasok pa lang nila sa mapulang lugar na iyon, bumungad agad ang pag-alagalang Demon Skull na nasa level 71, samantalang maituturing itong boss sa ibang mga dungeon. Kaagad pamwesto ang tatlo upang simulan ang pakikipaglaban. Nang makitang papasugod ang ating bida at ang dalawang babae, kaagad na inactivate ng Skull Demon ang mana barrier. Ito naman ang direktang pinuntirya ni Ray, nang sa ganon ay tuluyan itong mawasak. Gayunpaman alam din niyang hindi ito sapat, kaya't sa utos ni Ray magkasabay ding umatake si Yuri at Aya. Sa lakas ng pinagsama nilang atake tuluyang nawasak ang barrier, sabay sugod ni Ray at walang kahirap-hirap na tinagpa ng espada ang Skull Demon. Ang dambuhalang halimaw ay bigla na lang naging makinang na magic stone na bumagsak sa sahig. Masayang nagbatian ang tatlo sa kanilang pagtutulungan. Samantalang hindi naman napigilan ni Yuri ang magtanong kung paano nagkaroon ng maraming skills si Ray. Hindi naman nilihim ng ating bida ang kanyang skills drain na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang nakawin ang kapangyarihan ng kalaban, sa pamamagitan lang ng paghawak sa alinmang parte ng katawan nito. Doon naalala ni Yuri ang eksaktong naganap sa kanilang paglalaban ni Ray. Ngunit ang skills na iyon ni Yuri ay naibalik na din ng ating bida sa kanya. Sa kabilang banda nanahimik si Aya at di makapaniwalang may ganoong kakayahan ang ating bida. Aminado siya sa sariling nagdalawang isip siya sa mungkahi ni Ray na isara ang dungeon, ngunit nakakahinga siya ng maluwag tuwing may isip na walang mangyayari sa kanya sa tabi ng ating bida. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang sa isip-isip ni Aya, sisiguraduhin niyang hindi siya magiging pabigat sa dalawa. Sa daan pailalim ay hinarap nila ang iba't ibang klase ng mababangges at makapangyarihang mga halimaw, ngunit hindi nawala ang alab ng kanilang layunin kaya't nagawa nilang talunin lahat ng ito. Matapos ang ilang oras ay Tanjin ang boss na lang ang kanilang haharapin. Habang pailalim sila sa paglalakad mas lalong lumalakas ang matinding ingay na nanggagaling sa loob. Hindi naman maiwasang magtanong ni Aya kung magiging ayos ba sila, gayong batid niya na hindi basta-basta ang boss ng isang kinatatakutang dungeon. Sagot naman ni Ray na habang nakikipaglaban sila kanila ay siya ding pagtaas ng kanilang level, kaya't sinigurado niyang walang dapat ipag-alala si Aya. Palaging nasa hulihan si Aya at sinusundan ang galaw ng dalawa, alam niyang mas malakas ito sa kanya kaya't ang tanging pinanghahawakan ay masuportahan ang mga ito. Bigla namang may dambuhalang galamon na bumagsak mula sa likuran malapit kay Aya,
kaya't kaagad napabalikwas ng lingon si Rey at Yuri. Hindi na nakapalag pa ang babae nang paluputan siya ng nakakadiring galame, at sapilitang hilahin palapit sa katawan nito. Isang dambuhalang at may kapangitang Grim Reaper at boss ng Ikebukuro Dungeon ang bumihag sa kaawa-awang babae. Laking gulat naman ni Rey kung paano nagawang makarating doon ng dungeon boss, gayong hindi dapat ito nakakaalis sa pinakailalim na silid ng dungeon. Parehong batid ni Yuri at Rey ang hindi magandang lagay ng sitwasyon, gayunpaman ang mas pinili nilang unahin ay ang kaligtasan ni Aya. Sa kabilang banda patuloy ang pagngisi ng kontrabidang Espasol bagaman nakakadena. Saad pa niya sa sariling ang pagpapakawalapakang sa dungeon boss ang kaya niyang gawin sa kasalukuyang kapangyarihan, ngunit hindi magiging maganda kung walang handa sa kanyang grand opening. Hindi naman nagpatinag si Aya at mabilis na inactivate ang kanyang barrier, bagaman hindi siya makawala sa pagkakayapos ng galami hindi naman siya magagawang paise nito. Mas lalong nadagdagan ang kanyang hiya sa dalawa sa pag-iisip na naging pabigat pa siya sa mga ito. Nag-isip kaagad si Rey ng magandang gawin dahil alam niyang may hangganan pa din ang lahat, kahit na malaki ang mana pool ni Aya. Gustuhin man ni Rey na gamitin ang Abyss Flame para sunugin ang dungeon boss, ngunit hindi niya masisiguradong hindi nito madadami si Aya. Utos ni Rey kay Yuri na habang kinukuha niya ang atensyon ng halimaw subukan nitong iligtas si Aya. Sabay na sumugod ang dalawa upang gawin ang napag-usapan, kaagad namang umatake ang dambuhalang galami na mabilis namang iniwasan ni Rey. Sa lakas ng paghampas ng galami sa sahig mas lalong naging maingat ang ating bida sa kanyang galaw, dahil ang simpleng atake mula sa halimaw ay lubhang mapaminsala. Matapos lumipad sa ere at iwasan ang atake lumapag si Rey sa hindi kalayuan, nang bigla namang nabitak ang lupa at lumabas mula sa blind spot ni Rey ang isang galami ng Grim Reaper. Malakas na sumigaw si Aya habang walang magawa at pinaninod ang nangyayari. Upang makaiwas sa paparating na atake pinakawalan ni Rey ang kanyang hand mana, at dali-dalin lumipad sa ere. Tagumpay niyang nalinlang ang Grim Reaper kaya't si Yuri naman ang sumunod na umatake. Buong puwersa niyang inilabas ang kapangyarihan sa pagkumpas ng armas, ngunit ganun na lang ang gulat nila nang hindi man lang ito natinag kahit kunti. Hindi akalain ng dalawa na taglay ng dungeon boss ang strengthening skills na bumabalot sa katawan nito. Napabalikwas si Yuri at kaagad na umatras, tanong naman ni Rey kung ayos lang ba ang babae. Habang pinagmamasdan ng dambuhalang dungeon boss alam nilang mayroong kakaiba sa katangian nito. Karaniwang ang halimaw na may 10 galami ay may mahinang depensa at hindi pa man lang nadinig ni Rey na may taglay itong strengthening skills. Bukod doon hindi din mawala sa isip niya kung paano ito nakaalis sa boss room. Napamura na lang ang ating bida ng sunod-sunod na umatake ang galami ng halimaw, parang kidlat sa bilis na umiiwas naman ang dalawa at patuloy na nakikipaglaban. Sa kabilang banda puno ng paninisi sa sarili si Aya dahil wala siyang magawa kundi panuurin ang nangyayari. Alam niyang mula sa simula ay umaasa na siya kay Rey, kaya't halos maiyak siya habang sinusuntok ang barrier at nag-iisip ng pwede niyang gawin upang makatulong. Sa mahabang oras ng pakikipaglaban sa mga galami ng halimaw, naramdaman ni Yuri at Rey na unti-unti nang nauubos ang kanilang mana. Tining-ala naman ni Rey si Aya at kaagad na nakaisip ng paraan. Sigaw niya kay Aya na gamitin nito ang kanyang skills na mana fusion upang tulungan sila. Nagtatakang tanong naman ni Yuri kung bakit pinapagamit ni Rey kay Aya ang walang kwentang skills na mabilis makahigop ng mana. Nagdadalawang isip man si Aya na gamitin ang skills na hindi pa niya nasusubukan noon, sa pagnanais niyang makatulong at pagtitiwala kay Rey kaagad din niyang sinunod ito. Pinakawalan ni Aya ang apoy ng kanyang mana fusion patungo sa dalawa, animoy kapangyarihang ipinasa sa kanila na nagbigay ng panibagong lakas kay Yuri at Rey. Ramdam ng dalawa na unti-unting nanimbalik ang kanilang mana dahil sa mana fusion. Isang skills na tanging ang may malalaking mana pool lang ang may kakayahang mamaster. Nagpatuloy ang dalawa sa pakikipaglaban samantalang alam ni Aya na hindi pa sapat ang naibigay niyang tulong. Naisip niyang dahil sa barrier kaya't napigilan na maibigay niya ang manang kailangan ng dalawa, kaya't nagdesisyon siyang alisin ang mana barrier kahit na ikapahamak niya. Nanlaki ang mata ng dalawa sa ginawa ni Aya hindi nila maunawaan kung bakit ipimahamak nito ang sarili. Nang mawala ang mana barrier tuluyang niyapos ng mga galami ng Grim Reaper ang kaawa-awang babae.
Hindi naman ito ininde ni Aya, sa halip ay mabilis na nagpakawala ng blast furnace upang mas palakasin ang mana fusion. Umikot kay Yuri at Rei ang matinding amount ng mana mula kay Aya, doon na unawaan ng dalawa ang tunay na layunin ng babae. Sinabi ni Aya kay Rei at Yuri na sila na ang bahala sa mga susunod pang hakbang, habang sikal-sikal siya ng dambuhalang Galami. Matapos higupin papasok sa Galami ang babae, tumindi ang galit ng ating bida at ni Yuri. Wala pang utos ay sabay na sumugod ang dalawa, dahil ayon sa kanila mas lalo nilang higaitan ang determinasyon na ipinakita ni Aya. Nagpapasalamat naman si Rei sa ginawa ni Aya dahil kung hindi sa kanya paniguradong maging sila ay nadakip na din ng dungeon boss. Umatungal ng malakas ang Grim Reaper sa kanagtangkang dumpensa, ngunit wala na itong naging laban sa dalawang puno ng determinasyon. Pinagtatagpas nila ang Galami ng dungeon boss upang malinis ang kanilang dadaanan.